Paano nga ba nangyari ang middleman scam? Alright guys, we're in the part 6 episode 6 ng ating Lalamove series mga tol. Kumbaga dito natin tinatalakay yung mga issue ni Lalamove regarding sa rate, regarding din sa mga problema at issues na kinakaharap ngayon ni Lalamove. So for today's video mga tol, i-share ko sa inyo yung naging experience ko before regarding sa middleman scam. Actually may mga iba't ibang klase ng scam. Meron dyan mga online payments, pa-abono, and so on mga tol. So for today's video mga tol, gusto ko lang i-share sa inyo yung dati kong video. Actually nag-views siya, I think nasa 1.7 million views, and most of the comments doon medyo naguguluhan doon sa middleman scam dahil hindi nga naman ganun kalinaw siguro yung pagka-explain ko before sa video. And for today, i-explain ko siya na maigi and papakita ko sa inyo kung anong video nga ba yun kung saan nangyari yung middleman scam na na vlog ko. Actually kung hindi mo pa siya na-experience, hindi mo talaga siya agad-agad magigets kung paano nangyari ang middleman scam. So for today, papanoorin natin yung isa sa mga videos natin, and after nun i-explain ko kung paano nga ba nangyari ang middleman scam. So para to sa mga bagoon pa lang sa Lalamove mga tol, so para just to help you guys maging aware sa mga iba't ibang klase ng scam, and isa to sa mga kumbaga parang ito yung mga normal scam na nangyari sa mga baguhan na rider. So i-share ko sa inyo, and watch this mga tol. Good afternoon po. Sa Lalamove po. Apo, ma'am, bali ang abono po niya is 2,000 po. Okay po, apo. Ay, okay. Sige ma'am, bali on the way na po ako sa may pick up point po. Thank you po. Thank you po. Yan o, yung kami siyang palok ngayon, Oo. may hagdanan ng pababa, diretso lang. Okay. Sige po, tay. Salamat, tay, So yun mga tol, bali looban pala sila, aabunuhan ko, medyo nag-aanangan ako dito. Pero tignan natin kung paano, bibidyohan ko na lang. Okay mga tol, bali ang isa sa mga technique ko pag nag-aabono ako mga tol, kumbaga parang advice ko na rin sa inyo, ang ginagawa ko lalo na pag malaki ang abono is tinatanong ko muna yung pangalan ng pick up ko bago ko siya abonohan mga tol, dahil isa to sa mga confirmation ko kung talagang legit at kilala talaga sa lugar yung pick up point. So yun, panoorin natin ulit. Ay, kayo po yun, tay? Bayad dito. Pagbabayaran po, di ba? Ito po. Ayan, mga tol, bali proceed ka tayo sa may third buwing natin. Medyo kabado ako kasi first time ko lang itong ginawa yung meetup na yan. Pero ikukwento ko sa inyo kung paano ako pumayag sa meetup na ganitong setup. Kasi dalawa. Okay, kaya lang naman ako pumayag dun sa meetup dahil yung asawa ata nung seller is kagawad dun sa may mismong lugar nila. So talaga nakampante ako, so pumayag naman ako makipag-meetup doon sa mismong seller and sa mismong seller pick up point mga tol. So tuloy natin. Boys, 2,000, napakalaki yun. So on the way na tayo sa may Antipolo, it's 25 kilometers. So 449 pesos. So mamaya magkukwento ako sa inyo pag legit to. Let's go! So share ko lang din pala sa inyo mga tol. Actually yung mga items kasi bago ako pumunta mga tol, kino-confirm ko muna yung items, tapos ang ginagawa ko is sinesearch ko siya sa may marketplace, and una pa lang actually medyo mataas kasi yung price nung seller. So ang nangyari is, sabi ko naman, mukha naman legit naman din talaga yung seller, yung pick up point. Kaya nabunuhan ko kahit medyo mataas mga tol. So, ayun, ganun din yung isa sa diskarte ko. Sinesearch ko muna siya sa may marketplace or sa kahit anong online platform kung magkano ba talaga yung price ng item. So, ayun, let's go. Pero wala akong makulanan. Apo, buti ka mo hindi pa po ako nakakalayo. Ipapakancel ko na lang siguro to. Ay, kaso na-pick up ko na po Kaya okay, by this time tumawag na sa akin. Bago ako makapunta pa dun sa drop-off, tumawag na sa akin yung pick up point, yung seller mga tol, na kumbaga parang inobliga na siya nung middleman na ipasa na sa kanya sa GCash niya yung tubo ng middleman mismo. So mamaya explain ko sa inyo maigi kung paano nangyari or kung paano nangyari ang middleman scam. So panoorin niyo man yung video. Pala nagtatari po. Itatakbo ka sa
Opo, actually bago po ako pumunta, kinonfirm ko po kung 2,000 nga po yung yung tawag dito. Pero nga po medyo nag-aalangan po ako kasi yung syempre sa price po ng ng tawag dito ng item po medyo mataas. Mukha naman pong legit kasi pinagtanong-tanong ko naman po yung pangalan po ninyo, kilala naman po kayo doon. Kaso nga po nag-aalangan din po ako doon sa may drop off. Kasi nga po, Drop off. Oh. Kasi ako totoo ako sir. Ano bakit? Pero ma'am, Na po kayo sabi sa akin. opo, ma'am, ako po yung nagsasabi sa inyo, scam po yan kasi alam nyo po kung bakit. Marami na pong rider na ganyan po, na nagbayad po dun sa pickup, tapos po, kinukulit po nung parang yung middleman po na ibigay kagad sa kanila yung bayad. Pera. Opo. Sabi ko parang meron ako pero hindi nila ako Tama, ang talino nyo po. Buti. Actually, ang maganda rito mga tol, nakipag-coordinate kagad sa akin yung seller or si pickup na inuobliga na siyang pagbayarin or ipasa sa kanya yung tubo ng middleman via GCash mga tol. So, kinonfirm sa akin kung na-drop ko na ba yung item. Sabi ko, hindi ko pa po na-drop yung item. So, ayun, medyo maganda rito is naging alerto yung yung pickup point or yung seller mga tol. So, sinabi ko talaga na scam kagad yon. Sinabi ko doon sa seller na wag ipasa yung ibabalik ko na lang yung item. Tapos ipapa-cancel ko na lang yung booking sa may Lalamove customer service. Kasi may mga ibang seller po talaga na binibigay agad. Actually, marami na po kasing na-post na gantong na gantong scenario po sa sa Lalamove rider po. Ayun mga tol, bali nag-message na ako kay Lalamove. Sinabi ko kung ano yung naging problema ko. Tapos ang sabi niya, number 1 is suspicious account daw yung nag-book. So sabi niya, ibalik ko daw yung item then ika-cancel. So yung drop off yung scam. So ayun, di ka na ako ma-scam. Medyo buti ka mo mabait yung pick up point and legit. So maraming salamat sa customer service nila Lalamove. Naintindihan kagad yung side ko. So ayan, bali babalik na natin tong item and let's go. Scammer po yung drop off. May middleman pala siya. Pero ma'am, yung kausap niyo po drop off talaga siya? Siya yung drop off? Hindi, sister daw niya. Yun nga po, ganun na ganun yung... Ngayon, Ayun, so yun doon nangyayari yung middleman scam. Kumbaga parang si middleman magchat-chat doon kay pickup point or seller mga tol na magpapanggap na sister siya ni drop off. So yun yung doon nangyayari yung middleman scam. So mamaya explain ko sa inyo maigi. wala to, di ba? Wala. Oo. Magbabigay to sa akin ng pera. Tapos, itong item, hindi ko na mag-explain. Yung item po kasi, babayaran ko po sa kanila. Tapos po, yung middleman po, sisingilin po siya mismo. Tapos yung drop off iba. Okay. Actually, maraming beses na po na ganyan sa mga Lalamove po, yung mga middleman talaga. Buti ka mo matalino po talaga kayo. Na nagtanong po kayo kagad sa akin. Tapos chinek po ni... Ayun, tama po, tatarantayin talaga kayo. Oo. Chill lang tayo, friend. Okay. 2,000 yan. Tama po, tama. Diyos ko, ang hirap po kitain ng 2,000. Ma'am, salamat po talaga. Sobrang salamat po. Hindi ako na... Salamat po. Thank you po. Okay mga tol, bali yan, tapusin natin video, ikat na natin dito dahil explain ko lang sa inyo maigi kung paano nga ba nangyari yung middleman scam. And actually, maganda rito is naging alerto yung pick up point or seller na tinanong kagad sa rider kung na-deliver na ba yung item, which is hindi pa na-deliver mga tol. Actually, pag mag-abono kayo, sana maging mabusisi rin kayo, i-check nyo yung conversation or yung usapan nila within the buyer and the seller. Minsan kasi yung seller walang alam yan mga tol. Kumaga basta magpapaabono lang sa rider and yun, good to go na. So hindi nila alam kasi yung ibang seller na hindi alam yung may mga scam sa Lalamove na kagaya nito. Okay mga tol, so paano nga ba nangyari ang middleman scam? So medyo magulo nga rin talaga yung video ngayon, walang din napanood ulit mga tol. So marami rin kasi nagko-comment na hindi nila magets kung paano nga ba nangyari middleman scam. Tapos meron din naman ibang na-gets dahil na-experience na rin nila yung same na scenario na nangyari din sa akin mga tol.
So, ayan siya. Actually, gumawa ako ng note dun sa ng chart pala para sa middleman scam. Actually, yung middleman, ito siya mga tol. Yung middleman is parang dummy account lang yan din na ginagamit sa Facebook, mga tol. And ngayon, ang gagawin niya is maghahanap siya ng mga seller or mga nagtitinda sa online shop. Ngayon, ipipm niya ngayon si seller, which is si pick up point. Ipipm niya sa seller, kakausapin niya, dodoble niya yung presyo. For example, ang presyo is 1,000, gagawin niyang 2,000. Tapos, ang mangyayari, ibubuk yan ni scammer or ni middleman, ipapaabono sa rider. So, si rider naman is walang kaalam-alam, aabonohan niya ng 2,000 dito kay pick up point. Ngayon, may usapan na si seller at si middleman na ipapasa sa GCash yung tubo. Kumbaga tubo, yung maiiwan yung 1,000 talaga na presyo ng item, tapos yung 1,000 na tubo ipapasa dito kay middleman sa scammer, mga tol. Ngayon, si middleman at si drop-off magkasabwat yan, mga tol. Magpapanggap si middleman na kaibigan, kapatid, or barkada netong si drop-off. So, makakausap nyo pa rin to si drop-off or may iba, hindi na rin nakakausap. Ngayon, magkasabot yan, magkakilala yan, mga tol. Para at least maging kampante yung rider nga naman kasi nakakausap niya. Ngayon, pag na-deliver na yung item, kumaga nandun na sa mismong location si rider, walang magpapakitang drop-off, mga tol. Kumaga, pag naipasa na ng tubo, yung tubo kay middleman, ni seller, kumaga, wala nang lilitaw na drop-off. So, kumaga, parang imaginary drop-off na lang talaga yung mangyayari. Ang mangyayari kasi dyan, mga tol, kung magkatarantahin ni middleman si seller na ipasa na kagad kahit hindi pa na-deliver yung item. So, ayun. Ang nangyari is tumawag sa akin si seller nga na ganun nga yung nangyari. Tinataranta siya, pinapapasa na sa kanya yung bayad. Kaya, ayun. Experience sa mga ganitong scenario, comment down below, mga tol. And yung mga iba't ibang klaseng scam na na-experience nyo, i-comment nyo down below, mga tol, para mabasa rin or tulungan natin yung mga baguhan na lalamove, mga tol, para just in case maiwasan nila yung mga ganitong scam. And I hope na-explain ko na maigi, mga tol, and nakatulong para to sa mga baguhan na sa lalamove pa lang, mga tol. So iwas-iwas din kayo sa mga abono, mga tol, lalong-lalo na yung mga ganitong abono. And wag na wag kayong papayag na magbayad online, GCash, Paymaya, bank transfer. Kailangan mag-aabono kayo, it's either bahay, personal, pwesto. And yun talaga nakikita nyo yung pick up point, mga tol. So, i-confirm nyo rin yung conversation nila kung talagang legit and kung talagang totoo yung drop off or yung kausap ng mismong seller. Actually, yung possible na maging biktima rito is si rider and si pick up point or yung seller, mga tol. Kumbaga, hindi po scam si pick up point. Kumbaga, siya lang po talaga yung seller na nakikipag-usap dito sa middleman na nagpapanggap na kapatid, barkada, or kaibigan ni drop off, mga tol. So, yun. Pala, mga tol, yung jacket giveaway na natin, mga tol. Actually, nabanggit ko sa upcoming vlog natin na sa March 31 yung kumbaga doon ako mag-announce, pero kasi mas maigi na i-announce ko siya before or after or within the event ng Inside Racing, mga tol. 22 to 24 nandun ako sa may World Trade Center, nasa booth ako ng Exter Philippines or paikot-ikot lang ako doon, mga tol. So bago or within the event, ay i-announce ko na kung sino yung nanalo ng jacket, mga tol. So yung vlog na yun, mga tol, nasa ito, yung sa may lalamove, bistigaan na natin. So, i-check nyo lang yung vlog na yan para dun sa mechanics kung gusto nyo manalo ng jacket, mga tol. So, ayun, maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.